Ho Chi Minh, Vietnam! Slide. Cute! Pork belly. Oh! Let's eat! So, nag-grab na lang ako guys papunta doon kasi medyo malayo din siya around Pink Church guys. Vietnam. Mga teddy bears. Hello guys! This is your girl Luisa and yes, nasa airport na naman po tayo. For today's travel guys, pupunta tayo ng Ho Chi Minh, Vietnam! So guys, first time po mag-Ho Chi Minh. So by the way, nandito tayo sa Terminal 1. Yung airline namin is Vietnam Airlines guys and nakapag-check-in na kami. Kasama ko si Elaine tsaka yung kapatid niya sa travel na to. So ito, diretso na kami immigration kasi tapos na kami guys mag-check-in and all. Let's go! Update, it's 1:17 AM and nakapasa kami sa immigration guys. Actually, wala nga yung pila, masyadong pila dito sa Terminal 1 ngayon. Tapos mabilis lang din yung security check guys. Tapos yung ngayon pupunta muna ako ng lounge kasi maaga pa naman guys. It's 1:18 AM na and may pugs dito. 4 AM pa naman yung flight namin and 3 something pa yung boarding. So, we still have time guys. So, sa pugs na muna ako tatambay. So, I'll see you guys later. 2:10 AM na and then dito na ako sa boarding gate. So, yung boarding gate number ng Vietnam Airlines bound for Ho Chi Minh is gate 12. So, ayun, tapos ako mag-pugs kanina, guys. Kumain lang ako ng konti. So, ayun, guys, kanina sa immigration, isa lang yung tinanong sa akin ng IO, which is, if affiliated ba ako ng government, which is hindi naman. Tapos, ayun, tatak na, then, okay na siya. Now, for the things naman na kailangan nyo guys gawin bago kayo pumunta dito sa airport is make sure guys na nakapagbayad na kayo ng travel tax. You can do that guys sa link na to. Or pwede naman sa eGov.ph na app guys. Although may convenience fee lang talaga kapag online. Tapos, unahin nyo yung pagbayad guys ng travel tax. Then after that, saka nyo gawin yung e-travel nyo. That's 72 hours before your flight. And mag-e-travel din kayo 72 hours bago kayo bumalik ng Manila. So, kailangan po yan ha. So, wag na wag niyong kakalimutan. And, yeah, syempre, pagdating nyo ng airport, kung hindi pa kayo nagbayad ng travel tax online, pwede naman kayo magbayad ng travel tax sa airport na mismo. So, gawin nyo din yan bago kayo mag-check-in sa airline nyo kasi hinahanap nila yung resibo. Guys, then once done, proceed na kayo sa check-in counter ng airlines nyo. As for us, Vietnam Airlines, guys, yung napili naming airline, which is a full-service airline. First time ko for Ho Chi Minh, pero nakapag-Vietnam Airlines na ako nung nag-Hanoi ako, guys. Maganda ang Vietnam Airlines kasi may kasama na siyang in-flight meal, tapos meron na siyang kasamang 23 kilos na check-in baggage, may hand carry, and personal baggage na siya. So, I think sulit naman yung booking. Ito, guys, yung rate na nabook ko sa trip.com for the Vietnam Airlines. And 5 days kami guys sa Ho Chi Minh from December 8 to December 12. Guys, hindi ako ganun ka-prepared sa trip na to kasi like December 6 guys, kakauwi ko lang galing Hong Kong kasi diba sinamahan ko yung cousins ko pumunta doon sa Hong Kong. So ako talaga naging tour guide nila. Pagodan ko. Hindi ako nakapag-prepare. Like wala akong itinerary for this trip. So let's see, bahala na. Update ko na lang kayo guys and let's see kung ano yung ma-include natin sa vlog. Let's go! Doon yung gate 12. So, transfer na ako doon mamaya. Vlog lang ako dito. We go outside, crossing please. Credit on behalf of Airlines members, Q21, flight ready and 649. Guys, update. After 1 hour and 30 minutes na waiting, grabe dun sa immigration, natapos na kami. So, nakuha na namin yung bag namin sa carousel 1, yung luggage. Kasi nag-aantay lang naman siya. Grabe guys, ang tagal. If ayaw nyo mag-antay na ganun talaga kahaba sa immigration nila or katagal, bumili kayo na guys ng fast track sa Agoda or sa Klook. Ilagay ko na lang dito sa screen para at least alam nyo. Ayan, labas mo na kami. Nandito na kami guys sa arrival. Maghanap na kami ng ATM. Mga bilihan na dito guys ng SIM card. Madami naman paglabas nyo actually. Actually dun sa immigration meron din. Pero dito na lang kami yung withdraw. BidV Bank.
withdraw tayo ng 1,500,000 Vietnamese dong muna. That's I think 3,000 in peso. Ayun, kasi ano naman pwede naman tayo magbayad ng card. Okay guys, hindi kami muna mag-withdraw dito kasi ang bagal ng ATM ng BidV machines dito. So buti naman si Lane kasi meron pa siyang Hong Kong dollars. So pinapalitan muna niya and we have cash naman. So mag-grab na lang muna kami putang hotel and doon na lang kami sa city center mag-withdraw. Anyways, here's the exit. Yan. Airport na lang. Sa labas. Dito guys, pwede na kayo mag-grab. Yung grab app sa Pilipinas, it will work. Okay guys, tawid muna kami. Tara? Oh, pedestrian naman to eh. Kung kami magbubuk ng grab car. Grabe. Ang init. It's 8:33 AM na. Local time guys. Ano, behind sila ng 1 hour sa atin. Mura lang ha. Mura lang talaga grab dito. 62H. I think pwede na here. Oh, ayan. Okay, ito na yung grab car namin guys. Wala naman kayong gagawin na anything sa grab app nyo. You can use kung ano yung app sa Pilipinas. Ay, 62H. Guys, nasa grab car na kami. Ayun. Ubus na agad yung half day namin guys. Diba? Pagod na kami sa pila and all. Grabe. Pag ganito yung arrival nyo, I think expect nyo na. Mga morning, pag morning yung flight mo, tapos mga 8 to 9 AM yung dating nyo dito sa Ho Chi Minh. Pag-isipan nyo na kung kukuha kayo ng fast track. Traffic ngayon. Ay, Monday ngayon, di ba? Monday rush hour, kaya traffic. Guys, andito na kami sa hotel namin. This is Meander Saigon. Ayan, ang ganda, ang aesthetic ng hotel. Let's go. Check-in muna kami. Oh, may slide. Okay. They have a common area here. So this is the lobby, reception din. Magpa-slide. Try namin yan later. May energy na kami. Ito yung area, guys. Oh, it's nice. Let's go to our room. 8th floor. Yes. Sincha. Okay, so, and these days, every morning from 7 to 11 a.m. we have breakfast, like Vietnamese bread and coffee on cheap floor, so you can come and enjoy. Okay. Yeah, Okay. It's nice. in your room, we put a glass bottle and cup, and outside at the end of the hallway, you will see the water machines. Okay. See the water? Yeah. On your right side. Tadaan! Oh, wow! Oh my gosh! Uy, uy! Here's our room, guys. Ayan, di ba? Ipasalamin agad. Sink dito. Tapos may kasama na siyang toiletries. Ito, may kasama din ganito. I think this is tea, if I'm not mistaken. Ayan, tissue ulit. May cups na here. Ayan. So, complete naman. May saksakan din dito. And now, for our bed. Ito. I think this is a double-size bed or queen bed siya. So, perfect for 2 person. Oh, guys, ang aesthetic. Oh, diba? Tapos, ang ganda ng window doon, no? Ayan, ang ganda! Tapos, may pa-bathtub. Tapos, dito, lounge area. Ayan. Perfect setting for, aesthetic photo or video. Tapos, since tatlo kami, nagpalagay kami ng extra bed dito, guys. Ayan. Dito ako. Tapos, may TV. Tapos, saksakan dito ulit. Tapos, this is where you can hang your clothes. Ganda. Review tayo sa baba. Diba? Ang nice ng bathtub. Now, check naman natin yung banyo. This is the CR. Ayan, Japanese toilet na siya, guys. So, may bidet, tissue, towel, may shampoo, conditioner, and shower gel. May enclosure na rin siya. Oh. Diba? Hot and cold shower. Tada! Ayan, pwede. Okay. Guys, nandito na kami sa baba. So, ito yung common area nila. So, every morning, all guests, meron kayong free breakfast dito. So, basically, a banh mi breakfast lang siya bread. You can either
choose beef or chicken. Tapos, may free coffee din. Pwede rin kayong tea din. Ayun, coffee and tea for free. They will assist you naman if in case you need help. O, diba? Dito na siya. Diba? Kompleto na kami. We're complete. Wala akong mahal. Ipang kilo sila dito, para iwas over baggage kayo. Ako pa talaga, di ako marawag sabi. Kaya mo yan. Ayan, galing. Build your own pala siya. Yeah. Here's our bunny. Let's eat. Wala matutulog. Akala ko ba matutulog? Bakit parang hindi? Kaya mabuti with milk Oo. yung ano na. Coffee with milk, guys. Free lang to, ha? Daily siya during your stay here. Meron ako may beef na lang. Ang sarap. Ang sarap. Pero matapang kasi kape nila dito, ha? Hindi ko kasi kaya mag-coffee kaya Dito ka. Dito ka. ano po yung bite? Ay! Guys, we're here at the second floor. Ito yung co-working space nila. Ayan. Free hugs. Ang ganda rin. O, diba? Nice. I think this is a locker din. Books. Sa baba. Ganda. Ayan yung slide. Ayan, from the second floor, oh. Many hours later. 3:29 p.m. and natulog kami kanina pala after kumain. So, yeah, labas na kami ngayon. Hanap muna kami ng ATM kasi di pa kami nakakapag-withdraw. Tapos, kakain muna kami, guys. Tapos, mamaya magsa-sightseeing bus tour kami, yung open top bus. Tapos, dinner and, yeah, gala-gala lang. So, yun, chill lang. Wala naman masyadong, super, talaga na tour kasi wala kami, guys, itinerary. Like, on the spot kami gumagawa ng itinerary, guys. So, o nga, may cafe dito katabi ng Meander. O, eto. Diyan lang yung Meander. Mainit ngayon, guys. 30 degrees. Kaya ayun, nag-t-shirt lang ako kasi mainit. Kanina kasi yung una kong suot, medyo, team blue sila. Michelin Guide. Meron din, no? Viet nga. Myeongdong. Korean, naman. Welcome to the streets of Ho Chi Minh. Oh, may samgyup. Convenience store. Manulife. Oh. Ayan, may convenience store malapit, guys. Vietcombank, dito kami mag-withdraw. Kasi wala pa kaming cash, guys. Ako pala. Ayan, maraming banks, maraming ATMs. Withdraw na siya. Hindi kami, guys, nakapag-withdraw dito sa Vietcombank. Pero dito sa may Shinhan Bank, dyan kami nakapag-withdraw. Meron nga lang silang 50,000 na fee kapag mag-withdraw kayo. Ginamit ko yung Maribank. Nag-withdraw ako ng 1 million dong, guys. So, yung equivalent niya in peso, yung na-deduct na amount sa akin is 2,363.87. Kasama na doon yung 50,000 Vietnamese dong na withdrawal fee. Lagay ko na lang, guys, sa screen yung exact details. Ayun, book na kami ng grab car, guys, papuntang BEPME, which is siya, yung branch na ng BEPME inside Bentan Market. Nakita lang namin sa TikTok, doon na lang kami naghanap kung saan kami kakain kasi gutom na kami, guys. And 38,000 Vietnamese dong lang naman yung bayad sa Grab. So, mura, guys, yung Grab car and Grab bike dito. So, if ayaw nyo maglakad, then I suggest na gamitin nyo, guys, yung Grab dito. Kasi mura lang naman. Pwede nyo siyang i-take advantage talaga. May spa dito. Korean barbecue. Ito siya. Ito yung Grab car namin. Yan, sakay na. Go na. Una ka. Karamihan dito mga Japanese food and Korean.
Okay din. Malinis. Häagen-Dazs. Okay guys, nandito na kami sa Benton Market. Papasok kami sa loob kasi we're looking for the restaurant. Saan kami kakain? Hello! Oh, daming spa. Cute! Yeah, ito na yun. Bep Me In. And it's full. Ito guys, in order namin, isa nitong deep fried pork knuckle with salt. So yung price niya is 259,000 Vietnamese dong. And isa nitong stew pork belly and egg with coconut milk in the clay pot. That's 159,000 dong. Must try daw siya. Fried rice and coconut with shrimp and egg. Tatlo nito, tig-isa kami. Meron din silang drinks guys. Pero kasi may ubo ako so hindi ako pwede. Magulay. Pwede nakalo ba? Siguro. Parang pampatanggal umay. Parang ganun siguro. Ito yung pork. Alambot. Ano yung pork? Sarap. Try muna natin ang walang sauce. Mahal. Tama ba? Ito naman guys, with sauce na. Pili ko manghang siya. Oh my God, ang hang. Ang hang. Tapos na kami guys, kumain. Ayun, masarap naman yung food. Masasarap siya. Kaso nakaka 2.2K kami kagad, diba? Divided by 3 naman yun. Pero ayun, ano na lang kami guys, sa sunod kakain, sa mga tabi-tabi na lang. No po. Biglang namahala nung nagbayad. Pero okay lang naman. Ito na yung area. Okay, dito daw muna kami magagala sa Benton Market. Oh, banh mi. Fruits. Bango. Yan. Okay, we are here. Oh, ang laki pala dito. Oo, no? Okay guys, lakad na kami papuntang cafe apartment. Ginagamit ko lang din ulit yung Google Maps papunta doon. Grabe ang daming motor. Diretso lang daw. Thursday Saigon Center. Parang siyang mall. Cross! Cute! Ang chaotic! Hi! Malapit na tayo. Diba? Ano yan? Nakikita na namin yung cafe apartment. Yun. Actually, magbe-video lang naman kami sa tapat. Open top bus tour. Oh, gagawin din namin yan later. There's the iconic cafe apartment, guys. Ayan, madami dyan coffee shop, guys, sa loob. Pwede kayong mag-try if bet nyo. Ayan. Wow. Sabi nagpipicture dito sa tapat. Papasok kami guys, punta kami ng Arabica. Oh. Seven AM, ayan.
Napagod ako. Talaga? Ganda. And malamig siya. I like it. Ganda dito sa labas. Kaya dyan, bahala ako. Wow, ang taas! Here's our coffee latte, guys. Review sa baba. Ganda. There's the view, the sky. Bili muna kami ng water dito sa Circle K. Hindi nga kayo marunong tumawid. I will lead this. Yes. Yeah. Punta na kami sa Open Top Bus Tour. Kasi gabi na. Haba ng pila? Oh my God, is this true stone? Yan ba yung pila for the ano? Gulok. Here. Okay. Let's go up. Wow, ang ganda. Ganda sa gabi. Xin kính chào quý khách. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn bộ khách cùng chuyến chiếc xe ngày hôm nay. Lộ trình từ đêm sẽ kéo dài khoảng 45 phút. Chúng ta sẽ khởi hành từ nhà hát lớn thành phố. It's starting! If you guys want to see some of Ho Chi Minh City's top landmarks in a short time, then I highly recommend doing the Ho Chi Minh Sightseeing Open Top Bus Tour. The route passes by popular spots like Notre Dame Cathedral, the Central Post Office, Bentham Market, and so much more. I recommend doing this at night so you can enjoy the city lights and the cooler weather while seeing Saigon from the top deck. Good morning guys! Day 2 here in Ho Chi Minh City, Vietnam. So ayun guys, kagabi after nung bus tour pala namin is umuwi na kami dito sa Meander, Saigon, sa hotel namin. Kasi guys, ayun, pagod na kami at mga antok na talaga. So yun, natulog na lang kami kagabi and also, yeah, anyways, for today, nandito pa rin kami sa Meander, sa hotel. It's currently 10:21 AM. Kaninang umaga, di ba, may free breakfast sila dito na banh mi. So, and coffee, ayun, nag-coffee na lang kami kanina mga around 8 AM. Tapos, nag-ayos muna kasi papamakeup namin yung room para makapag-shoot pa kami ng konti. So, anyways, wala naman kami masyadong plans for today talaga. Cafe hopping lang din ulit. Wala kami talagang specific guys itinerary. So, it really depends sa energy namin
for today, hindi pa namin naisipan na mag-tour talaga yung mga kuchi-kuchi. Kasi iniisip namin kung may energy pa kami to do that. But yeah, let's see. Ayun, yung weather today, mainit siya guys actually. Pero at least hindi siya cloudy or hindi maulan. So yung damit na natin mga ano lang, hindi siya makapal. Naka-shorts ako, overall na shorts. So, ayun, i-update ko na lang kayo guys later kung ano mga kaganapan for today. 11:30 AM na and nag-withdraw kami guys ulit sa Shanhen Bank Bayon. Ito lang, malapit lang sa amin ngayon. Kakain kami ng bunsha. So, I think may nahanap si Neil na malapit na na bunsha na kainan. Kain muna kami guys kasi babalik kami ng hotel ulit after. Grabe init. Ayun kasi masyado na sanay sa malamig na travel place. So, let's go. Oh my God, tatawid. Ala, tatawid. Wawi! Mawawi! Wait! Ano, may nahulog ba? Nandito na kami sa restaurant lang. Parang sa gilid lang siya ng street kakain. Ito yung bunsha babi. Mura lang siya. Ito, in-order namin tong small, tong sa una, yung 70K. Ito, tapos water lang ako. Nasa paligid niya. Wala, grabe yung gulay. Asan yung sangyup? Asan yung sangyup? Mamaya pa isa. Diba guys, puro gulay. Ito guys, ang lunch namin. Bunsha. O, diba, ang dami. Okay, sausaw daw. Tapos, kapag naano mo na, lalagyan mo na, kasamahan mo na siya ng karne kapag kinuha mo yung noodles. Oh. Ayun na siya. Okay, eat. Sarap. Marap. Baka. Sarap siya. Diba? Guys, update. 4:39 PM. Ngayon pa lang kami lalabas ulit. Kanina after lunch, guys, bumalik kami ng hotel. Tapos nag-stress na sila. Ako naman, nag-edit. Kasi guys, sobrang init sa labas. Like 30 degrees guys sa labas kanina. So, ayun, bumalik muna kami sa hotel. Nag-chill na lang kasi at sa hotel malamig. So, yeah, ngayon kami lalabas ngayong gabi. And balak namin pumunta sa Oasis Cafe. Tapos dinner na rin siguro cafe. And let's see if may pupuntahan pa kaming isang cafe. After that, ayun, mag-cafe hopping na lang tayo. And yung gusto ko din sana siguro mag-shopping. Siguro mag-chat tayo ng mga shops na pwede natin tingnan and let's see if may mabili tayo. So, ito ngayon, ayan, medyo mahangin siya guys and cloudy na. Baka nga umulan. Ito, we're just waiting for our Grab. Here's our Grab. Lote. Nakababa na kami guys. Hinahanap na lang namin yung Oasis Cafe. Which is paloob pa daw. Doon kami galing. Ito na nga. Oasis Cafe. Wow, ang ganda! Lawak din niya guys. Ang ganda. Ang ganda niya sa gabi. Kasi may mga pailaw-ilaw and all. Ayun guys, may waiting nga lang. 30 to 45 minutes if gusto namin mag-seat dito sa may parang sa fish pond talaga siya na malapit. Ayan. Pwede naman sa taas if ayaw nyo mag-wait. So, punta na kami. Nice din. It's actually nice here as well. O, diba? Yan nilalakaran natin, guys. Laki! Fish and chips. Tapos, umorder ako ng Vietnamese style.
na coffee. Hot yung in-order ko kasi guys, malamig. Vietnamese coffee, ito naman yung condensed milk. Itong part na to. Oh. Taste test. Wala mo price. Palising ka. Ang tapang guys kapag kape lang siya. Kaya kailangan ihalo nyo yung condensed milk sa baba. Okay. Mag-hotpot kami. Nag-grab kami papunta dito sa hotpot place. Guys, 7:21 p.m. Local time here. Hidden Valley sa 4th floor to 5th floor. Pero dito yung daanan. Oh. Ayun. 4th floor or 5th floor daw. We have to take an elevator. Ayan. Ay, tayo lang. Hi. 안녕하세요. 오. 김치. 김치입니다. Kukurunin mo lang. Oh my God. Pawati mo doon. So, ayun guys, dito kayo kukuha ng mga sides nyo, yung fruits nyo na ilalagay nyo sa hot pot nyo. Ayan, dito siya. This is Hidden Valley. And wala masyadong tao. Kasi gabi na eh. Doon kami sa seat. Pwede barbecue tsaka ano, hot pot. Diba? Malaki din yung place. Nice. Fresh juice. Hidden Valley is not a buffet, but the best unlimited Korean barbecue and hot pot. Yan. Ito guys, only to. Itong mga to. Ito naman yung hot pot na soup yung pwede yung pagpilian. Ito yung price nila for lunch. Ito naman for dinner. Siya nang nagpe-prepare ng food ang namin. Barbecue, Korean barbecue. Tsaka ito na yung hot pot namin. Wow. Ang dami. Salad. Ang dami nito. Salad. Wala, hindi na tayo kumain kanina. Alam ko magkakape lang kayo. Ah. Sarap sila oh. Yeah. Masarap naman talaga eh. Day 3 here in Ho Chi Minh. So, ayun guys, for this day, mag-check out na kami actually dito sa Meander, Saigon, and it's currently 9 a.m. So, bababa muna ako para mag-breakfast kasi may free breakfast sila dito. So, sa ano lang naman, sa lobby area, meron silang common area where you can have the free breakfast. Parang banh mi lang naman siya. You can choose either beef or chicken. Tapos may free coffee, tea, and all. So, ayun, para for today, mag-iiba na kami guys ng hotel. Si Neil, iba din yung hotel niya. Si Lane, tsaka yung kapatid niya, iba din yung hotel niya. Ako rin mag-iibang hotel. So, this is like, me time muna kami guys. Magkanya-kanya muna kami. Pero, I think we'll meet up naman mga around 5 p.m. kasi may pupuntahan kami. So, ayun. Ako nakapag-pack na ako and all. Maliligo na lang. Tanganta lang dito guys sa Meander Saigon is 12 noon yung check-out. So, you have plenty of time para ayusin yung gamit nyo. Hindi nyo kailangan madali and all. Masarap guys din yung tulog namin. So, ayun, baba muna tayo and let's have breakfast. Ito pala yung hallway nila. Tapos, meron pala dun sa dulo ng water dispenser, hot and cold. So, dala na lang kayo ng lagayan ng water niyo para hindi kayo bili. And the elevator is here lang. May naglilinis lang doon kaya may ganyan. So, baba tayo. Doon kami sa room 801. Dito. Morning! Yan. Simula na kayo. Ay, may lalabas ka. Beef banh mi. Coffee with me. It's 12:30 na and nag-check out na kami sa Meander. Pero iniwan muna namin yung gamit namin doon. And naglalakad lang kami within the area para maghanap ng lunch place. Kasi ito pa naman yung check-in doon sa bago naming hotel. Matsuya. Ayun, may Matsuya. Guys, nga pala dapat magaling kayong tumawid dito. Even sa pedestrian lane is hindi sila nagsastop. Oh. Aso Cafe. Mew Mews po.
May Matsuya. Dito na lang siguro kami kakain. Oh, they're open 24 hours and malapit lang siya sa Meander. Pwede na. Ito na yung order ko, guys. Medium size lang na gyudon. Tapos may kasama na siyang miso soup. Tapos umorder ako ng peach tea. 90,720 dong. Ginamit ko lang yung, Maribang ko pang pay. Yun. Ito nga ba? Guys, update 1:38 PM and nandito na ako sa Grab car going to our next hotel. So doon ako magstay for the last 2 nights. Yung hotel ko guys is yung La Memoria Hotel. City center pa rin naman siya, pero 15 minutes away lang naman siya guys sa Meander, Saigon. Mamayang gabi, siguro planuhin ko yung itinerary ko for tomorrow kasi solo-solo muna kami guys. Siguro sa gabi pa kami magkikita. Sa Lalaine kasi tsaka yung kapatid niya, magkukuchi tunnel sila. Yung kuchi tunnel lang naman, parang half day siya. Kaso kasi parang hindi ko na bet mag-kuchi tunnel guys kasi pagod na ako. Medyo may layo din kasi yung biyahe. Pagod na ako talaga guys. So, yan, na lang tayo, city tour, yung mga pwedeng puntahan natin na pwede nating i-DIY. And of course, coffee shops. By the way, yung fare ko pala for this Grab is 38,480 dong. O diba, mura lang siya guys. So, okay lang if mag-grab kayo ng mag-grab dito sa Vietnam. Especially if may mga kasama kayo like seniors. Lalo na kung if you're with your friends kasi marami kayong maghahati-hati guys. Plus, mura siya talaga. So, ayun, syempre kapag nasa, for example, Hong Kong or Taiwan kayo, medyo mahal na doon yung mga taxi. So, wala kayong option kundi mag-bus or train. So, dito, mura lang naman. So, take advantage nyo na, diba? Yung nga lang, may times na matraffic. If matraffic siya, guys, especially for rush hour, I suggest na mag-book kayo ng Grab bike. So, siguro tomorrow, try natin yung mag-Grab bike dito para at least matry din naman natin. A few moments later. Nandito na tayo sa La Memoria Hotel. So anyways, bigyan ko na kayo guys ng room tour kasi baka umalis din ako agad-agad. So, let's go! So ito yung door guys. So ayan, may aircon. This is where you can put your luggage naman. Malaki naman actually yung space. Yan naman yung curtain dito, green. Tapos ayan, may pa-lamp. Here's our bed. Ayan, I think this is a queen size bed guys or double size bed. Pero ako lang naman kasi matutulog dito kaya ang laki na siya. So ayun, may lamp doon, meron dong switch, light switch. And nandun naman yung outlet. Doon kayo pwede mag-charge, may telephone and space here. Pwede kayong umupo or siguro paglagyan nyo rin ang gamit nyo, pwede rin. Tapos ito, parang ito yung wall niya dito. So ito naman guys, may mini working area kayo dito. May TV. Tapos ito may lamp. Ito naman yung remote ng aircon tsaka ng TV. Meron ditong tissue box. May 2 complimentary na bottled water. Ito naman yung cup nyo. May kettle din. Tapos meron ditong open cabinet. Ito naman, fridge. Mini fridge lang. At least meron, diba? Ayan, upuan. And also, it's nice na meron silang bathrobe and may sleepers doon. So, ayan, may paglalagyan talaga kayo ng gamit nyo. And ito naman, guys, yung CR natin. So, ayan, may towels na kasama. May bidet and malinis naman, guys, yung toilet tissue. Merong hair dryer dito, salamin, tapos may kasama ng toiletries. Tapos ito yung sink. Yan, may trash bin dyan. And ito guys, yung shower area. Open lang siya. Yan, wala siyang enclosure. So, ganyan yung design niya dito. Meron ng kasama ang body wash saka shampoo. Hot and cold shower naman siya. Rain shower yung type niya. So, ito yung wall. And that's it for our room tour, guys. So, guys, yung room malaki siya talaga. If preferred nyo yung mga room na affordable siya talaga and medyo may pagka-resort na design, pwede to, guys. So, anyways, nabook ko pala yung room na to, guys, sa Agoda. Yung rate na binayaran ko for the 2-night stay is 4,012.61. Ang ginamit ko pa dito, guys, yung Agoda Hotel promo code ko, which is Agoda Luisa. So, nakasave pa ako ng 304 pesos point 69. So, 2 nights yung stay ko dito, guys. For 2 nights, I'd say okay na yung rate na yun for dito talaga. Yung room, guys, na binuo ko dito is yung standard double room, outdoor view, non-smoking siya, and 1 queen bed nga. So, queen bed nga yung bed na to. May pool pala sila dito, guys. Plus, pag nag-book kayo dito, meron na kayong free breakfast. Ito yung time ng breakfast nila. Tapos, free na rin yung wifi. So, guys, binuo ko yung standard room nila. So, yung sa standard room is city side siya. Tapos, nasa lively area kasi tong hotel na to.
Kaya medyo maririnig nyo talaga yung mga motor or cars sa labas, guys. So if mabubo kayo dito, guys, and sensitive kayo sa ingay, kunin nyo yung superior room kasi yun yung nasa peaceful or mas quieter side ng hotel na to. Kasi yung mga standard, dun sila located sa medyo malapit sa streets. Kaya, ayun, mas maririnig nyo talaga dito yung ingay ng mga motor or sasakyan. So, pero kung hindi naman kayo ganun ka-sensitive talaga, guys, like if super pagod naman kayo sa mga tour and all, I think makakatulog pa rin naman, guys. And mas mura syempre yung standard room compared naman sa superior room. So, mamili na lang kayo, guys, kung ano yung mas pasok na room sa inyo sa budget nyo. Guys, labas tayo. Tapos bigyan ko kayo ng tour sa labas bago ako mag-rest. So, anyways, ito yung sa labas niya. Meron naman silang tambayan area. So, green, white, beige yung ano talaga nila, yung theme ng hotel. So, ayan, sa baba na yung stage agad. Kaya maririnig nyo talaga, guys, yung ingay ng motor. This is standard room and it's located here. Ayan. So, ano tayo? Ito yung daanan. May elevator sila dito, ha? Ito, may pa-vine sila dito na effect. Pababa. Ito yung elevator nila. Ayan. And ito. Ito guys, may tambayan dito. La Terraza, drinks and snacks. It's just that it would have been better if sana nalinis man lang nila. Kahit papano. Ito yung sa pool area. May hagdanan naman. Ito yung pool sa baba. Ayan. Meron din tambayan dun guys sa taas. Ito siya. Ito na yung reception area niya guys. Yan, Hotel La Memoria. Nasa labas. It's actually yung ratings nila sa Agoda, that's 9.0. Yeah. I think this is smoking area. Ayan, nagki-clean na sila ng pool. 4:23 PM na guys. And nandito ako sa labas lang guys ng La Memoria Hotel. And I'm waiting for my Grab kasi alis na kami. Pero puntahan ko muna si Neil sa isang coffee shop kasi doon muna siya tumambay. By the way, ito guys, yung sa tapat ng hotel. May TP Bank doon so pwede kayong mag-withdraw. Ayan, may coffee shop nandun. Meron ding coffee shop dito guys. Ayan o, sa tapat, nandun lang yung Tuk Coffee. And meron ditong BIDV na bank. O diba, pwede rin kayong mag-withdraw dito. There, ito na yung Grab car natin. Let's go in. Bukas ko na lang guys i-try yung Grab bike kasi nagpalit ako, naka-skirt ako ulit. Skirt ako na yung outfit ko today. Sana hindi umulan. Parang uulan kasi siya. Kanina pa talaga to. Umuulan na guys. Kakababa ko lang and pasok daw tayo dito sa Gold Ship. Oh my God, tatawid tayo. Hi! Kaya tayo dito. Tiba Coffee Bar. Ganda. Kaya ako nag-enjoy dito, te. Ganda niya. Ang loob niya, ang ganda. Dami na Victoria. Wow. Ang cute guys, may pwede dito sa loob. Wow. Umuulan na guys. Papunta na kami sa the rooftop. Hello, traffic na. 5 PM na guys, rush hour. Yan. Pumunta tayo dito, Blank Sky Lounge, level 75 to 76.
Okay, we are now going to the Blanc Lounge. Punta muna kayo dun guys para at least ma-confirm niyo yung reservation niyo. 48 your first. So, We'll have to transfer to different floor. I think here, yeah. I think here, okay. Kasi yung level 75. That's real black. Yeah, okay. Oo. Mamaya na nga ito. Ooh, so nice. I'll have one oat milk latte. Yun yung prices niya. So parang siya yung sa Simple Cafe sa Taipei. May view din siya guys, sa baba. I think yung mga table options nila is nasa taas. Ang romantic lang ng place dito. So kailangan nyo talaga guys mag-reserve if pupunta kayo dito. And I think mas maganda dito if sunset time para mas makita nyo yung sa baba. So nga lang maulan ngayon, plus it's nighttime, kaya wala kami masyado ding makita. Pero okay na siya. And by the way, yung coffee nila guys is up until 6 p.m. lang siya. Pero kami pinagbigyan kasi yung reservation namin is kanina pang 5, na traffic lang kami guys. Kasi traffic dito sa Ho Chi Minh. Pero ayun, pinayagan pa rin nila kaming umorder sa coffee kasi nauna sila lane dito. Which is nakapag-order sila. But let's say, yung reservation niya is around 6 p.m. I don't think makakapag-order pa kayo ng coffee by that time. Okay, thank you. Ooh, nice as well. Christmas tree. They have one here. Saan namin ulit? Ang taas naman. Mas may view pa rin kayo dito, sa baba. Ganda nga. Ganda na lagi ng Rosmo Tree. Oo, paggabi. Wow, guys! Masarap to. Is we're done na sa Blanc Lounge. Ngayon naman nag-book na kami ng grab car going to Com Tam Mo kasi gusto ko mag-try yung broken rice nila dito. So ayun, nag-book kami ng grab. Kami na lang din yung pupunta doon kasi yung dalawa is matutulog na, may Kuchi Tunnel tour kasi sila tomorrow. So kami may mahaba pa kasi yung oras, pwede pa kami gala-gala pa talaga. And hindi na siya umuulan. Diba, nag-stop na yung ulan. If pupunta pala kayo doon guys sa Blanc Lounge, ito yung ipin nyo. Vinpearl Landmarks Autograph Collection Hotels. Sa lobby. Para at least diretso na kayo. Hey! Nandito na kami guys sa Com Tam Moc. So we're gonna try here yung Vietnamese broken rice nila. Let's go. Kasi umuulan na. Sana may available seats. Oh, I think so naman. Ayan, yung dalawa. Hi, for two. Here? Let's see their menu. Oh. Ito yung mga rice. Parang enticing kasi. Or baka naghahanap lang ako ng rice. Kaya pinili ko yun. Guys, yung ordering ko yung CTS7. This one. Ito siya. Saigon broken rice. With grilled pork chop, shredded pork, and baked egg. With minced pork and sunny side up egg. That's 130,000 dong lang. Per order. Ang dami niya actually ha. I think sulit naman yung ibabayad nyo. So ito, may pork chop, may egg dito. Ito yung broken rice nila. Hindi ko alam kung ano to. Basta may pagulay. Tapos sausawan. So order din ako ng lychee na drink. Soda. Parang ganun.
Let's eat! Soda. This is the pork chop. Lakad na kami. Nandito na kami sa may Benton Market pala. Ayan na siya, oh. And buti Paloob. pa siya. Yeah, it's 8:31 p.m. Very lively pa actually. Yan. Ito kami sa loob ng Benton Market kasi may bibilhin si Ichi. Yeah. Bibili pala ako ng coffee bukas. May mga nagbebenta dito ng coffee beans. Ayan. Pwede kayo bumili. Kay kilo lang siya. Ganyan. Mga tea naman. So, gabay na guys, kaya pa-close na sila. Sa ako, bag yung hinahanap niya. Bigger. Yeah. Bigger? You have bigger? Good morning guys, this is our day for here in Saigon, Vietnam. Today is December 11, 9:05 a.m. So nagising ako mga around 8 a.m. guys. And yeah, may free breakfast dito sa La Memoria Hotel. So may magpipilian naman kayo, bibigyan naman nila kayo. So ito yung pwede niyong pagpilian guys. Yung pinili ko yung scrambled egg with para siyang may tinapay. Actually, nandito na yung food. Plus, may coffee din naman. They have yung Vietnamese coffee. They have yung Vietnamese coffee with milk. So, yun na din yung kinuha ko. So, ito na yung breakfast ko, guys. Scrambled egg, tapos may bread siya. And hot Vietnamese coffee with milk. Pwede din naman with ice if you guys want na ganun. Ito yung view ko ngayon sa umaga. So, parang punta lang kayo dito sa baba to have your breakfast. Ayan, nandun yung pool. If you wanna have breakfast pala dito, hanggang lang sila hanggang 9:30 a.m. lang sila. So make sure na bumaba talaga kayo within that time. Ito yung time frame ng breakfast nila guys. So make sure na bumaba kayo if you wanna have free breakfast dito sa hotel nyo mismo sa La Memoria Hotel. Kasi sayang din naman, 'di ba? Bawas kasos na rin yun. Tapos, yun. Anyways, let's eat. Yes. 10:50 a.m. guys, and nandito na tayo sa Grab Car. So, yung first destination ko for today is yung Pink Church or yung Tan Dinh Catholic Church. So, nag-grab na lang ako guys papunta doon kasi medyo malayo din siya. Around 23 minutes siya galing sa hotel. Plus, medyo mainit din kasi. So, siguro mamayang hapon ko na lang itry yung grab bike kapag hindi na masyado mainit. Yes, mura lang naman yung fare guys. 50,000 dong. That's equivalent to mga more or less 112, 213 pesos. Depende na lang sa exchange rate. Ayun, masarap mag-grab ng mag-grab dito sa Vietnam kasi mura lang siya. So, ayun, let's go. Dito na tayo sa ating first destination which is here at Tan Dinh Catholic Church or the Pink Church guys. Ayan, nandito lang ako sa tapat para ma-videohan ko siya from this side. Wow. Actually, magandang spot to. Nandito lahat mostly nagpipicture sila, oh. Kasi tapat lang siya. Yan. Now, from this side naman, guys, meron ditong Kong Cafe. Tapos, ito may boutique dito. Pero, diretso na tayo, guys, sa Kong Cafe kasi ang init. Mag-cafe na tayo. May gandang view din siya, no? Yay. Pasok na tayo dito, guys, sa Kong Cafe. Let's try. It's very hot. Taste test tayo, guys. I think you have to mix it. Sarap syempre.
Refreshing, guys. Perfect siya for the hot weather. Meron pa pala tong third floor, guys. Tatawid po si Luisa ngayon. Siya pa Hindi, no. Kasama ko na si Neil, guys. At tumatawid kami Oh my God. Papunta kami ng Saigon Opera House. Diyos ko. Feeling ko kapag wala siya, puro ako mag-grab. Nakakatakot tumawid kasi dito, te. Ito kasi siya, lokal na to eh. Okay, grab ulit. Pero after naman nun, kakatabi na. Okay. 12:47 guys, nandito na kami sa tapat lang ng sa labas lang ng Saigon Opera House. Ito siya. Yan. Mainit nga lang kasi tanghaling tapat eh. I think maganda to kapag medyo paggabi or pahapon. Yung open top bus tour nandun rin, no? Actually, dito yung pick up pala ng open top bus tour. Yan lang siya. Naglalakad lang kami guys from Saigon Opera House going to statue ni Ho Chi Minh. Tapos na kami kagad doon guys. Wala, nag-picture video lang kasi grabe yung init. Tapos punta na kami ng Cathedral. Notre Dame. Oo. Tapos post office sa... Di mag-shopping kita sa Fendi. Wow! Wow! Sino ka dyan? Wow! Sana all. May pang-Fendi. Sa Van Cleef? Ay, God. Papalamig lang. Pumasok na. Oo. Window shopping. Yes. Guys, nandito na yung Notre Dame Cathedral of Saigon. Kaso ginagawa pa siya. Pero pwede naman kayo magpa-picture dyan sa may statue ni Mama Mary. Are you ready to tawid? Oh my God, no! Ito siya guys, tumawid lang kami. From there. Yan, nagpipictorial sila. Next stop na tayo, which is here at Saigon Post Office. Malapit lang siya doon sa cathedral. Mga nagbebenta na kami. Yay! Wow! At least dito malabig. Diyan ka mag-ano ng mga pagsusulat ng Handcrafted. Ito. Mga perfumes. Oh. Vietnamese perfumes. Pwede kayo dito guys bumili ng mga postcard tapos pwede nyo siyang isan papunta sa Pilipinas. Cute. Ayan o. 40,000 dong travel postcard. Ito nyo siya ipapadala guys. Totoo. May step-by-step process kayo need i-follow. Ayan, naka-number siya. 1, 2, 3, 4. Ayan, hanggang umabot kayo dito sa number 6. Vietnam Post. 1 hour later. 3:36 p.m. Kanina pala guys, after ko yung Saigon Post Office is bumalik muna ako sa La Memoria Hotel kasi sumakit yung tiyan ko. Tapos inaatok ako pagbalik ko sa hotel, so natulog muna ako ng mga I think 1 hour din. Tapos pinapakiramdaman ko pa kasi yung tiyan ko and all. So ayun, ngayon labas naman na tayo and diretso tayo ng Pho Vietnam na restaurant, then we'll have our late lunch there. Tapos after nun punta na tayo sa Saigon Book Street nila. Dito tayo kakain sa Pho Vietnam. Ayan yung address niya. So, or at least mabilis ko siyang mahanap. Ito yung menu nila guys. Ayan, marami naman kayong pagpipilian. Ito, since mag-isa lang naman ako and I think malaki din yung survey niya, ito na lang yung order din ko. Ayan, recommended din naman siya.
beef shang pho, which is 85,000 Vietnamese dong lang. This is our beef pho. Ayan siya, guys. So, ito yung mga pwede mong ilagay sa pho mo. Ito, may lime, may coriander, basil. Ayan siya. Ayan mga gulay-gulay. If for someone na mahilig sa ganyan, pwede nyo siyang ilagay dito. As for me, baka yung ilagay ko lang is yung lime. Ayan. Pho Vietnam. And umorder lang ako ng water. Yun natin na ito. It's for me, okay na yun. Ang anghang ng sili nila, guys. Masarap yung pho nila, guys. Yung noodles. Okay, guys, they are part of the Michelin, ha. So, Michelin selected sila ng 2023. Tapos na ako kumain doon sa Pho Vietnam. Yes, masarap siya. Grabe nga lang yung serving. Kasi hindi ko talaga siya nauubos. Ang laki-laki. Ngayon naman, guys, punta na tayo ng Ho Chi Minh City Book Street. Maglakad-lakad lang tayo doon para pambababa sa kinain natin. Tapos, after that, proceed tayo sa Little Hanoi for egg coffee. Guys, kabababa ko lang ng Grab. So, nandito na tayo sa kabilang side ng Ho Chi Minh City Book Street. Yan yung hotel na JW Marriott. Ayun, nasa kabilang side siya. Pag nakita nyo na yung sign na yun. Kailangan natin tumawid doon, guys. So, sasabay ako sa locals. Kasi hindi ko kayang tumawid dito mag-isa. Ito na siya. Maliit lang naman siya, so let's explore. Ayan, may mga books. Let's check them out. Yung mga ganito din. Postcards. Cute. Purple cow. Maganda tong place na to sa mga mahilig sa mga books, guys. Postcards, notebooks na may designs. They have here tote bags as well. Cute. 39 notebook. May cute trinkets din sila dito. Little Cats English Bookstore. Pwede kayo magpagawa ng portrait niyo dito. Maganda yun, guys. Parang ano siya, personalized na souvenir mo, diba? Kasi pwede mo ipa-drawing yung sarili mo, yung picture mo, or kung couple kayo or friends kayo sa postcard, o diba? Mas very personalized na yun. Maganda, maganda. Maliit lang naman siya. Pero nice place. Pwede kayo mag-picture-picture dito. This place is perfect sa mga mahilig sa aesthetic. May cafe dito, guys, yung Dep Cafe. So, pag uhaw na kayo or you just wanna sit down and have some coffee, pwede dito. Cute. Sa likod lang nga siya talaga ng Notre Dame Cathedral. So, lapit ko sana dito kanina kung hindi ako muna bumalik. Little Cat Studio. May Highlands din dito na coffee shop sa dulong area na. Okay, nandito na tayo sa dulo, guys. Balik ako dun sa front kasi I have to take videos naman for reels and mag-take ako ng photos using my Digicam. It's 12 p.m. and we just arrived here at Little Hanoi Egg Coffee. So ito yung, guys, yung exact address niya. Tapos parang nasa alley siya. So ang ginawa ko na lang from the bookstore, yung sa Ho Chi Minh bookstore, nag-grab bike na lang ako, guys, papunta dito kasi, guys, traffic na siya. So if magka-car pa tayo, mas matatagalan tayo and mas mura naman yung grab bike. Diba? Medyo mabilis lang talaga yung pagpapatakbo. Kaya medyo natakot din ako ng very, 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 very slight. So ayun, nandito siya.
parang nasa alley siya. Tapos ang ganda. Ito yung sa loob. Ang cute. Ah, diba? Little Hanoi. Guys, ito yung menu nila. Ang kinuha ko lang is ito. Signature na drink nila, which is yung egg coffee or cafe drum. I got the hot one, which is 40,000 dong. Ito yung itsura niya, guys. Ayan. Tapos, parang nagpadagdag ako ng ganito lang. Kasi pwede ata siyang i-ganyan. Ayan. Pero they have other drinks, ha. And meron din silang food. If ever pumunta kayo dito for breakfast, dito na rin kayo bumili ng food for your breakfast other than coffee. May toast options, may veggie toast, may grilled cheese toast, may egg benedicts pa sila, merong basic, special. They also have traditional snacks here. Ayan. And ito may Vietnamese food din sila. So they have the grilled pork noodles. And itong com tam sai gon or yung broken rice. Kinain ko na ito kagabi, guys. I was thinking of kung o-order din pa ako kasi gabi na din naman na perfect sana for dinner. Pero sige, wag mo na muna. Baka makahanap pa rin ako ng spot kung saan pwede mag-dinner. So yeah, coffee. Ayan, namimiss ko to, guys, kasi yung unang basta nakakip ako nito is sa Hanoi pa. So ayan, may Little Hanoi dito. So I'm really excited na tikman na siya. And ito na yung bread na pwede mong i-dip doon. Yan. Let's see. Sana masarap. It's so foamy. Try natin i-dip to, guys. Let's see. Parang very breakfast ang atake natin dito. Paubos na yung food. Nandito na yung coffee talaga, yung Vietnamese coffee sa baba. Ayan, mapait na siya. Kaya make sure na i-mix siya ng maayos. Yan pala, guys, dyan kami pumasok kanina. So, ito yung Little Hanoi egg coffee. Ito yung Yersin na brunch. Ayan siya. Ito yung sa labas niya para mabilis yung makita. Little Hanoi egg coffee. Tapos na ako sa Little Hanoi. Ngayon naman, hanap muna tayo ng Circle K or any convenience store kasi may need akong bilhin. So, ito yung sa labas. Ito pala yung papasokan niya, yung Din Tai. Ang busy, as always. Kaya tayo mag-iikot. Nag-book na ako ng grab bike. Now, papunta naman tayo ng H&M. Let's see if may mabibili tayo. Dito na. This one? This? Okay. Katakot yan. Traffic. Guys, grabe ang traffic. Sabi motor. Okay guys, nandito na tayo sa Vincom Center. Ayan, pwede kayo mag-shopping dito ng Zara, H&M. Ayan, may cinema din, Pull & Bear. Ayan, I think marami pang shops sa loob. So ayan, yung target pa lang naman dito is H&M. Let's see. Kabilang side guys ng Vincom Center, merong Muji. Ayan, merong Uniqlo doon. May ABC Mart. Ayan. Meron pa din dito ni Turi. For now, let's head to H&M. So, ito yung shopping mall nila dito. Zara yung sa baba. Na. Para bang walang H&M sa Pilipinas. Tingnan din natin kung yung prices dito is pricey or mas mura pa. Nakita ko din to sa Pilipinas, yung sa Makati.
449 BND yung skirt na ganyan. Tapos na pala ako guys mag-shopping. So sa H&M lang ako nakabili. Tapos nag-try ako pumasok sa Uniqlo and Muji pero hindi rin ako nakabili ng something. So sa H&M nakabili ako ng 2 pieces. Isang sale. Actually pang winter guys yung binili ko kasi nga 'di ba? May winter trip tayo for end of January, last week ng January. Kaya medyo nagpe-prepare na rin ako guys. Basta yan. Tapos may isang shirt. Yung sale na jacket na fur, basta pang winter siya. Around 1.5, naka-sale na siya. Tapos may nakita akong t-shirt. Around 299 Vietnamese dong. 299K. So parang bibinayaran ko is 2K plus. Alis na tayo kasi baka guys kung ano pa mabili natin talaga. Buti na lang sa Uniqlo tsaka sa Muji wala din akong nabitan. Kasi medyo pricey din siya. Parang hindi nagkakalayo guys yung price nila sa Philippines. So yun. Check nyo na lang din kasi malay nyo di ba may magustuhan din kayo. Ganda. Ganda pag sa gabi kasi ang daming mga pailaw effect. And then, diba? Naglalakad-lakad na lang ako, guys. Dito yung sa area ng half on and half off na nabook namin sa club. Diyan yung pick up. Yan. Ito na yung church, guys, na may yung full of Christmas lights. Grabe, the amount of tao here. Daming tao, even locals, guys. Ang dami. Yung andun pa sa harap, ang dami, grabe. Oh my gosh. Day 5 here in Ho Chi Minh, Vietnam. This is actually our last day here in Saigon, guys. And it's currently 11:54 p.m. and pa-check out na ako. 12 noon yung check out sa hotel na to. Actually, yung sa Meander din is 12 noon yung check out. Buti na lang, no? Kasi yung, di ba, kasi usually parang 11 a.m. check out time na minsan nga may 10 a.m. pa. Mga ganun sa mga previous hotels na napagstayan ko. Buti dito sa Saigon is 12 noon sila. At least, you know, parang mahaba yung time yung mag-prepare. Hindi nyo kailangan gumising ng maaga and all. So yun guys, mag-check out na ako. And since this is our last day here in Saigon, iwan ko na lang muna guys yung luggage ko sa baba, sa reception area. And magala-gala pa tayo. So meron lang naman akong few places in mind na gusto kong puntahan. Pero hindi naman siya parang kailangan talaga puntahan. And guys, okay yung stay ko dito. Comfortable siya. Although kahit rinig mo yung mga motor sa makakatulog ka pa rin talaga. And parang siya, pampagising din siya guys sa umaga para hindi kayo masyadong ma-oversleep. Ganun. Pwede nyo itong i-book again sa Agoda. So, ayun, hindi na ako nakapag-swim kasi meron ako. And, yeah, wala na rin time. Kasi guys, kagabi, late na rin ako uwi. Tapos pagdating ko dito, nag-empacket pa ako, nag-ayos ako ng gamit. Anyways, let's see if imi-meet ko sila Lane for lunch. Baka kasi may sarili din silang itinerary. Pero guys, gabi pa kasi yung flight namin. Like, 11:58 ata or 11:30 yung flight namin going back to Manila pa. Tapos yung dating namin doon is like umaga na, like 3 a.m. Baka nga makauwi ako around 4 a.m. pa kinabukasan. So, ayun, technically meron pa naman tayong mga at least 5 hours. Bala kasi namin pumunta na ng airport ng mga around 6 p.m. siguro. Especially na Friday ngayon guys, mas traffic. Although parang mga 1 hour lang naman ang biyahe. Parang wala pa nga 1 hour dapat kung hindi traffic papuntang Tansunat Airport. Kaso kasi iniisip namin baka yung immigration is matagal na naman. So, ayun, mas better na yung safe tayo tapos doon na lang magpahinga. Ayun, update ko kayo guys kung saan tayo mapapadpad pa for today. Let's go. Halata ng room natin. Yan. Ito, ready na rin yung bags ko. Kasama ko na sila Lane. Doon ko na lang pala sa hotel nila iniwan yung gamit namin para sabay-sabay na kami papuntang airport. Oh my God, tatawid. Kaya naman. Hello! May maliit. Ay, may maliit naman. Ayan, buti na lang may stoplight. Kasi hindi kami marunong tumawid. Lalakad na kami guys, papuntang Secret Garden. Pag nahanap na namin siya, di na siya secret. Nice! Ang corny, nakakainis. Ano ba yan? 12 noon, pero hindi siya ganun kainit, unlike kahapon. Ang daming puno. In fairness naman. Hello! Happy New Year! Happy New Year! Where you go? How long you come here? This is 5 days. 5. May pa-park. Bye-bye. Bye-bye! I go home today. Happy Yan, pasok na tayo. Secret Garden. Kainan na yun. Hindi, akitin 4 flights of stairs. Yan, going to Secret Garden. Wait lang. Papasok tayo dito.
Ano siya guys, 4 flights of stairs ang aakyatin natin. Kaya natin to. Gutom ka muna. Ay go! Napagod na gud. Ate! Ala, parang isa pa lang yun, isa pa lang. Isa pa lang. Teka lang. Hindi yan. It's open. I think we're here na. Yeah, we're here. Ito na guys yung menu nila. Ano lang for drinks. Medyo pricey lang dito ha. Ito daw, masarap daw to, pero hindi namin siya in-order. Kasi di ako pwede ng shrimp na yun. Ito yung in-order ko guys. One, that's 175,000 dong. Tapos, one steamed jasmine rice. Meron naman kayong rice and noodle na option. Wow! Ito na yung char siu na pork. Same kami ng in-order. Di na daw pwede magpalit. Ito yung sa kanya, noodles. No touch na. Touch move na daw, guys. Rice. Tapos na kami kumain dun sa Secret Garden. Masarap siya talaga. Kahit na medyo pricey, masarap siya guys. So try nyo if pupunta rin kayo doon. Pin nyo na lang siya sa Grab or sa Google Maps para hindi kayo mawala. Ngayon naman, since busog kami, punta muna kami ng War Remnants Museum. And katabi lang din siya ng Independence Palace para pampababa ng kinain. Tapos magko-coffee shop kami after. Init na guys. Dito na kami sa Ngam Coffee Shop. Ayun, siya, ang daming mga nagpa-picture dito. May mga teddy bears. Ayun. Cute ng coffee shop na to guys. Very aesthetic. Order here. Here's our order guys. Coffee latte ito lahat. Itong sa kanilang dalawa ice. Yung sa akin is hot. Ito. Charan! Cash pala dito guys ha. Maganda naman yung place. Very aesthetic guys. May mga Pinoy din ako nakita dito. A few moments later. Guys, new coffee shop, La Lola. Actually, basis ko na itong nadadaanan. And bet ko yung ano niya, interior niya. Ito yung sa labas. Yan, di ba? Ang ganda. Ganda din ang color. Ito yung sa labas. Nasa light room lang din siya, guys. Malapit sa hotel nila Lane. Ito, La Lola. Diba? Ganda. Mas gusto namin dito compared dun sa kaninang cafe. Kasi wala masyadong tao dito, guys. Compared dun, grabe. Local guys yung kalaban nyo sa pagpipicture. So if pupunta din kayo doon just for the photo and all, siguro might as well agahan nyo. Kasi guys, lokal yung mga kalaban nyo kasi mahilig din sila sa mga aesthetic cafes here. So yun. So Vietnamese coffee. Churros, coffee, tapos ito naman ice cream for wrap. Guys, 5:45 and papunta na kami sa airport. And it's traffic. Friday pa naman. Kanina pa kami dito sa GrabCar actually. Ay, taxi pala to. Ay, nandito na kami sa airport, guys. Siyempre, diretso na kami sa check-in. Sana pwede na. Departure. Yeah, I think dyan naman na. Check nga muna natin yung open na yung check-in. At na yung pila ng Vietnam Airlines. Pwede na tayo mag-bag drop daw.
Vietnam Airlines. Overhead lockers. Please remove these items from carry-on luggage. Keep in the Mở tấm che cửa sổ, gấp bàn ăn, đóng và chốt màn hình giải trí. And that's it for this vlog, guys. Don't go yet because I'll be sharing my total expenses for this Ho Chi Minh Vietnam trip. For my pre-departure expenses, I spent a total of 20,430.24. This already includes my round-trip flight ticket with Vietnam Airlines, my hotel stays at Meander Saigon and La Memoria Hotel, my Philippine travel tax, and Klook eSIM. Next, for activities, I only spent 324 pesos for the Ho Chi Minh City sightseeing double-decker bus ticket which I booked through the Klook app. Now for my food and drink expenses for 5 days, I spent a total of 4,973.33. For my other expenses, guys, the total is 4,614.50. This already includes my transportation, pasalubong, and shopping. But take note that your expenses may vary depending on your itinerary and spending habits. So overall, the total damage for my 5 days, 4 nights trip to Ho Chi Minh City, Vietnam is 30,342.07. Considering that I flew with Vietnam Airlines and stayed at Meander Saigon and La Memoria Hotel, plus all the food trips, cafes, and places I visited around the city, I'd say this trip was actually pretty affordable. Ho Chi Minh City is a great destination if you want an international trip that's not too expensive. Transportation is cheap, local food is budget-friendly, and many attractions in District 1 are close to each other. You can actually make your trip even more budget-friendly by booking seat-sale flights, staying in a cheaper hotels, and eating more street food instead of cafes. And guys, if you want to save more on your trip, you can use my Agoda and Klook discount codes below for your hotel and activity bookings. Sayang din yan. So personally, guys, 30,000 plus for a 5 days international trip is already a good deal, especially since this already includes my flights, hotels, food, and other travel expenses. And we are done! By the way, guys, make sure to check the description box of this video because I'll be including a Google Sheet of my full itinerary along with all the links you might need for this trip and for the things to prepare before visiting Ho Chi Minh, Vietnam. Thank you so much, guys, for watching, and I hope na nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog na to. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel if you haven't yet. This is your girl Luisa, and I'll see you on the next one. Bye!